Good morning mga sir. For today's video, magpapalit tayo ng MUF sensor. Kasi yung MUF sensor natin may tama na. So, isa to sa sintomas na pinakikita ng MUF sensor pag may diferensya na siya. Ayan. Ipakikita natin sa inyo. Pag in-start mo, yung RPM niya nag-fluctuate. Yan. Kung nakita nyo, split seconds lang fluctuate siya. Yan. So every time na i-start natin yung sasakyan natin, nagpa-fluctuate yan. Tapos pagka umaandar naman na, okay naman na. Kaya lang may delay. Ano yung delay? Kasi yung pumapasok na hangin na dapat binabasa ng MUF sensor, hindi niya na nababasa kasi hindi na siya working. So meaning, may delay yung, dahil since automatic transmission tong sasakyan natin, may delay yung pasok ng bawat cambio. So may diin ka ng gas pedal or ng diesel pedal. So medyo may konting diin bago magdagdag ng cambio. So medyo may kain na siya sa konsumo ng diesel o ng gasolina. Tapos yun, hindi mo alam kung kapag ka totally nahirapan na yung ECU mo na hindi niya nababasa kasi yung hindi na kasi nagbabasa yung MUF sensor, may possibility na soon, katagalan, may hirapan na rin kayo mag-start o pwede kayong ihinto niyan dahil dyan sa simple problema ng MUF sensor. Simple pero napakalaking napakalaking bagay ng MUF sensor sa parts ng sasakyan kasi siya ay nagre-reading na pumapasok ng hangin o yung mass airflow. Binabasa niya talaga yan para mag-adjust din, mag-shift din sa gear yung sasakyan natin. At the same time, yung sunog ng diesel tama lang. So pagka yan may sira, yan pa-fluctuate, tuming gagamitin, kamalaunan hard starting na rin yan. Tapos yung consumo talaga sa diesel talaga napakalaki. So for today's video ko, magpapalit tayo ng MUF sensor. So madali lang naman, kayang-kaya naman ni DIY yan. Yan yung isang side. So mamaya i-start natin siya pag napalitan na para makita ko itong pa-fluctuate pa. Sensor natin o yung mass airflow sensor natin, so electronic yan eh. So every time na magdi-dismantle tayo or mag-unplug tayo ng mga electronic, lagi ko nga sinasabi, lagi nyo nga unplug tong tatanggalin tong negative side ng battery natin para sigurado na walang supply. Balot nyo ng tela para by accident tumikit man, walang maging problema. So ito naman, napakadali naman itong tanggalin. Pindutin nyo lang tong ilalim, may lock to sa ilalim. Pag napindot nyo, hatakin nyo lang. So ito, pipindutin nyo lang yan, yung portion niya. Pag napindot nyo na madiin yan, hatakin nyo lang yan dahan-dahan. So ito yung papalitan natin. So sa brand nyo siya, nag-canvas ako, nasa mga 8,000 plus eh, 8,400. Ang dali naman yan. Yan. Sa surplus, makakakuha ka niya ng yung sa atin, nabili natin ng 3,000 pesos. Ito yung mass airflow sensor. Ito yung mass airflow sensor. So, yun yung isa sa pinaka-effective na sign na makikita mo na sira yung mass airflow sensor mo. Kapag yun, in-start mo, nagfa-fluctuate siya. Kasi hindi nababasa nito yung flow ng hangin sa loob na dumadaan sa kanya, na supposed to be dumadaan sa kanya talaga. Hindi niya nababasa. So yung ibang sinasabi nila, habang nakasaksak to dyan, umaandar yung makina, i-start mo siya, unplug mo yan. Pag in-unplug mo yan, pag namatay, buo yung MUF sensor nyo. Pag hindi naman namatay, sira daw yung MUF sensor nyo. Pero hindi siya ganun ka-accurate eh. Kasi bakit?
hindi naman komo to sira. Pag tinanggal mo, dapat mamatay. Kasi naobserbahan ko, kahit na i-unplug mo to, yung socket niya sa map sensor, nakasaksak yan, start mo yung makina mo, aandar eh. Yun. So hindi siya ganun ka-accurate. So maliban na lang siguro kung gagamitan mo siya ng ODB na scanner na talagang sasabihin niya sira. O yun nga, yun yung isa sa makikita mo talaga. Yun yung isa sa pinaka-best na kung wala kang scanner, malalaman mo may diferensya yung map sensor mo pagka nagpa-fluctuate yan. Sa umpisa pa, isa-isa yung fluctuation tuwing gagamitin mo. Hanggang sa kada gagamitin mo, nagpa-fluctuate na. Kasi hindi na nga nasisense ng ECU mo yung hangin na pumapasok dito. Kasi hindi niya na naipupukol sa ECU mo. So yun yun. So papalitan na natin siya. So nakabili tayo ng surplus. Again, ito. So kakabitan natin siya, tapos start natin siya mamaya pagkatapos para makita natin na okay na. Ito, alalay lang ang higpit dito. Pulso lang kasi plastic lang yan. Although bakal naman yung kinakapitan ng tornilyo, pero still ano pa rin, plastic pa rin nakakabit yun. So alalay lang, hindi naman kailangan mahigpit na mahigpit yan kasi may o-ring naman yan. Hindi man papasok dyan yung hangin. Dito ingat lang kayo kasi isa yan sa pwedeng kunan ng singaw. Kapag yung hose na yan may singaw, nagpa-fluctuate din yung pasok ng supply ng hangin. Kapag ka itong hose na to papunta sa turbo may singaw o may butas, magpa-fluctuate din yung hangin mo. So sa atin, chinik na natin yan, wala naman siyang singaw. Kaya importante na regular na na-check mo yung engine mo. Dito gamit lang kayo na medyo mahaba. Kaya ito gumamit na lang akong tiring sa medyo mahaba kasi itong tatama sa plastic eh. So magagasgas. Same lang din dito, medyo alalay lang din yung higpit. Hindi naman kailangan na mahigpit yan kasi plastic lang yan, tas goma lang yung pinaka hose niyan. So hindi naman kailangan na pag naramdaman nyo na medyo kumapit na yan, pwede na yan. Kailangan mahigpit yan. Tapos kabit nyo na. Yan, okay na. Tutunog yan, tutunog. Start natin siya, check natin. Tingnan natin yung RPM niya. So yan, kung makikita nyo, pag start natin, stable siya kagad. So meaning, yung map sensor na nabili natin, okay siya. At okay na din. So ganun, ulitin ko. Kapag may problema yung map sensor natin, sobrang hassle yan. Kasi minsan kahit anong apak mo ng silinyador, medyo yung gas pedal natin, yung diesel pedal natin, kahit anong tapak mo dyan, may delay talaga yung power. So makikita mo yung RPM niya, hindi siya masyadong malakas makaporma. Tapos yung gas consumption talagang medyo sobrang may kain talaga. Kasi nga syempre, hindi nag-a-adjust yung gear, hindi siya nagsishift ng maayos kasi yung pinaka sensor niya hindi napabasa. So wala siyang maipukol sa ECU. Kamalaunan, baka pati malamang yung ECU mo tamaan kasi nagluluko eh. Wala siyang napabasa eh. Pero umaandar yung makina. So best talaga papalitan. Kasi pag marumi naman yung map sensor at nalinis at ganun pa din, so yun, kailangan na talagang palitan. So guys, maraming salamat. Thank you for this day.
please like, share, subscribe. Tapos papindot na rin yung notification bell para sa next video natin ma-notify ka. God bless sa inyong lahat, sa ating lahat. Thank you sa time. Thank you.